Lord! Ari kami ang Diyos! Pagsun! Dahil ko na ng Ginoo! Sayawan ang mga Diyos! Igsuhon ko dahil na ko ang Ginoo. Sa akong kawitun, siya ang nag-aako. Malalaylay na ikaw balot sa iyong kaayo. Kundi halang siya sa kinabuhi ko. Igsuhon ko, I go make again.
in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I
ilang mga May buntag ka natong tanan, natong pakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Right now, aton kilalahon nga ang aton karon pagsimba mao ang pinakadako nga oportunidad na sad nga aton madawat tungod kay adlaw kini sa pagpartik sa balaan nga panihapon sa Dios. Amen. So para sa atua, usa kini ka dako nga oportunidad nga makapartik na sadta sa bulan sa Oktubre. Amen. Abi nyo lang, may nakasakay ko sa series nga Taga-Kabak. Kadayon, nag-istoryahay kami, nakaingon ko sa iya, din kagikan, ingon siya, sa Cebu, nagpa-laboratory ko, tanan nga parte sa lawas niya, gi-laboratory niya. Kadayon, wala na ko nangutana sa result, pero akon siya gilantaw, murag hopeless siya. Ang tao, mintras may kusog pa, ang iya nga oras, effort, murag iya spent sa pagpangita. Kadayon, at the time nga maglambot na siya at the age of 50, going to 60 above, murag mag-anam-anam na siya slow down. Anam-anam na siya o slow down tungod kay may mga nabatyaga na siya nga dili maayo sa iyang kabuhi. May mga namatikda na siya nga lahi sang una. Kaya yung nakaingon ko, ang tao nga wala sa Dios, ang rotasyon sa iya kabuhi, mao lang yun eh. Then pagkahuman, mamatay siya. Ang iya pagpaningkamot, ang iya nga gitawag effort, everything mangin useless ang tanan tungod kay mangin walay kapuslanan. Mao na nga gingnan ta kamo nga ang pagsimba usa kini kadako nga oportunidad. Tungod masugot ka kag sa dili, may panahon gyud nga di ka nakasimba. May panahon gyud nga dili ka na lakaw padong sa simbahan. So praise God, mintras may opportunity, let us grab the opportunity. Pakpakan nato ng Ginoo. Salamat sa aton mga kaigsunan sa muhon nga naka-join sa aton Holy Eucharist karon. Magabarog tatanan kadayon. This time aton padayonon pagtuon ang aton gitun-an about sa Luke chapter 22 in verse 36, which is be armed spiritually. Ari na ta sa part 4 naton nga pagtuon, manugtapos na nga pagtuon naton sa Luke chapter 22 verse 36. Kag ang akong prayer nga gabay pa nga sa aton nga naminaw sa sini nga gitawag mensahe aton ikabuhi sa aton kaugalingon. Let us be always strengthen ourselves in serving the Lord. Amen. Ang problema manggod usahay sa kabuhi sa Kristohanon, amo gini ang akon naobserbaran for how many times. Ang aton manggod pag-alagad sa Dios gi-compared naton diha mismo sa aton mga kauban. Amen. Let not compare yourselves to others. Ang pinakamatahom nga ikumparar ang imo kabuhi kay Kristo Jesus. Lantawa, sino'y labaw ninyo nga duwa? Mo na'y problema na to. Amo na nga, inay nga topic, let us strengthen ourselves in serving the Lord. Ang akon kalipay, kag kalipay sa Dios nga makita kamo nga nagmadinasigon sa pag-alagad. Kay nga naman, walay iban nga maalkansi kundi ikaw mismo nga nagmaluyahon sa pag-alagad. Walay iban nga alaot kundi ang tao nga nagmaluyahon sa pag-alagad sa Dios. So let us be always armed spiritually. Amen. Tandaan naton sa sini nga kalibutan, ang akong pirmi gisulti
Yes, gituyokan kita sa mga sirkumstansya, problema, crisis, pero tandaan naton, ang aton pag-alagad, it is always a different sa sini nga mga butang. So let us pray to the Lord sa upat na naton nga pagtuon sa Luke chapter 22 in verse 36. Tungod ini nga gitawag topic, pagkahuman sini nagkadto si Kristo Jesus dito sa garden sa Getsemani. Kadayon dito sa garden sa Getsemani, mao na ning state niya dito sa mga apostoles, one by one swords, meaning it is be preferred tungod kay dito na sa garden sa Getsemani, dito gidakop si Kristo Jesus, and then the Bible says dito na sila nagkatibulaag. Amen. So wala nila nasabtan ang gisulti ni Kristo Jesus dito sa upper room. Kay nga naman, kahibalo na si Kristo Jesus nga dunay mahitabo sa Garden of Gethsemane. Let us pray. Magadungan tatanan. O Dios nga labing amanan, once again, ari na sad kami sa sinigi no Dios nga pagtuon sa imo pulong. Nagakilala kami nga ikaw ang Dios padayon nga nagahatag sa amon sa espirituhanon o Dios nga tinguha nga maalagaran ka. Salamat sa adlaw nga gihatag mo sa amon, sa adlaw Dios nga nakasimba na sad kami. Salamat Lord sa sining adlaw nga gihatag nimo sa amon, sa oportunidad nga nasimba ka namon. Ini nga bulan, Lord, ari na kami sa bulan sa Oktubre. Kag Ginoo, nagapadung na kami sa pagsira sa tuig 2023. Kag sa dili madugay, muatubang na sad kami sa 2024 Ginoo. Ang amon prayer, Lord, padayon ka nga magahatag ka namo og espirituhanon nga kadasig sa pag-alagad Ginoo. Nga inigbalik nimo, makaplagan kami nimo Dios nga nag-alagad nga mainiton diha sa imong tubangan o Dios. Lord, right now, ihatag ka namo ang kaalam, ang panabot ug labaw sa tanan, ang imo Ginoo anointing, and let the Holy Spirit, O Lord, nga mao ang pinaka-the best namon nga magtutudlo sa sinig Ginoo Dios, hallelujah, nga kabuntagon ihatag ka namo, O Lord. Gidayeg namon ikaw, pasalamatan namon ikaw sa imo kahayo ug katutom, sa ngalan ni Kristo Jesus ang tanan magaingon, amen kag amen. Magalingkod ta tanan kagdayon within this passage sa Luke chapter 22 in verse 36. May duwa ta gikitun-an sa sini nga passage as the word metaphor and the word figuratively. May duwa ta ka words as ito biblical significant within this passage as the word metaphor and the word figuratively. Ang phrases nga gigamit ni Kristo Jesus as the word to buy one sword, meaning it is the statement of commanding the disciples to buy one sword, meaning it is speak about armor. So the disciples must be armed spiritually. Amo ning akon kanunay gipa-remind sa inyo nga ang kabuhi sa Kristohanon kinahanglan iya lig-unon ang iyang spiritual nga kabuhi. Amen. You know, according pa ni Jason Masons, the measures of a believers is not what he does on Sunday. Like say karon, lingiya ang inyong tapad, Kristohano na siya. Di ba? Kristohano na siya, dili. Kristohanon. But how about from Monday to Saturday? Kristohanon pud kaha na siya halin Lunes hangtod sa Sabado? Nganong dili mo katutok sa inyong katapad? So the measures of the believers is not what he does on Sunday. Tungod diri manggod panahon sa Domingo,
makita naton ang lihok sa usa ka Kristohanon nga nagdayeg siya, nagampo siya, nagpasalamat siya, at the same time naminaw siya, at the same time but-an kayo siya sa tanan. Amen? But how about from Monday to Saturday? Amen? Makita ba sa iya kabuhi ang adlaw nga Domingo halin sa adlaw nga Lunes hangtod sa Sabado? And that is what the highest questions sa kabuhi sa usa ka Kristohanon. Amen? Amo gani na nga sa kabuhi sa Kristohanon, kinahanglan he always threaten himself every day. Amen? Dili lang kay sa matag Sunday nga iyang nabatian, hindi lang kay sa matag Friday nga iyang nadunggan, kundi matag adlaw iya gyud paningkamutan nga madasig niya ang iyang spiritual nga kabuhi. Kag mao kini ang gistate naton sa aton gitun-an sa passage nga gistate ni Kristo Jesus sa Luke chapter 22 in verse 20 in verse 36. And then the second thing, Jesus Christ talk about the word figuratively. Amen? Because this statement commanding the disciples to buy one church, meaning need to be alert and be prepared because the battle has now begun. And this is the second part sa aton gitun-an sa Luke chapter 22 in verse 36. So nagpasabot sa kabuhi sa Kristohanon kinanglan mangin alerto siya kanunay og mangin preparado siya kanunay. Amen? Kay nganuman sa matag adlaw dili naton matagnaan ang nagalambot sa kabuhi naton. Amo nang gisulti gyud nakon, matag adlaw dili naton matagnaan ang moabot sa kabuhi naton. Amen. Matag adlaw dili naton matagnaan ang dagan sa kabuhi naton. Mo nang gistate ni Jeremiah sa kapitulo 10 bersikulo 23. Amen. Base inigbango nato, yes of course, may mga butang nga tungod kay wala nimo gi-expectar makuratan ka. So the Bible says Christianity need to be alert and need to be prepared. Amo nang gi-state sa ikaduha nga butang nga gitun-an naton because the battle has now begun. Amen. So mangin alerto ang Kristohanon. Amen ba? Like say for example lang, imo makita ang gidad din ni Blas nga bisita, di ba? Kung dili ka sensitibo sa Espiritu Santo, posible nga ang masudlan niya nga mga simbahan, posible pod nga ang nasudlan niya mahimo pod niya diri sa atua. Amen. So what we need, let us always be alert and be prepared. Kay nga naman, amo nang gisulti gay na nigingging, ang Kristohanon manggod nga dili patuo sa kamatuoran, dad-an siya og bakak. Amen? Amo ning iya sa Dios. So, the Bible says, because right now, the battle has begun. Like say, lang taon naton dito sa Old Testament, ang maghuhukom sa Kapitulo 3, lang taon naton sa versikulo 1, pakadto sa 4. Ang Ginoo nagbilin og pipila ka nasod, aron pagsulay sa mga Israelita, nga wala makasinatig mga gubat sa Kanaan. Gituyo kini niya aron pagtudlo. Amen? So, ang Dios has a right reasons and purpose for a warfare. Amen? Dili di ni usa ka gitawag aksidente lang. Ang Dios di ay parte sa school sa Kristohanon, may mga butang nga itudlo ang Dios sa aton. Amen? Ingon pa diri, gituyo kini niya aron pagtudlo sa matag kaliwatan sa mga Israelita may tungod sa gubat. Labi na ni adtong wala pa gayud makasinati gubat. Ang nahabilin mao ang 5 ka syudad sa mga Pilistihanon, ang tanang mga Kananhon, ang mga Siduhanon ug ang mga Hibihanon nga nagpuyo sa kabukiran sa Lebanon gikan sa bukid sa Baal Hermon hangtod sa gianan sa Hamat. Sila mao'y gigamit aron pagsulay sa mga Israelita kung mutuban ma sila o dili sa mga sugo nga gihatag sa Ginoo sa ilang katigulangan pinagi sa kang Moses. Amen. So ako nagto, we believers kinsay Kristohanon diri. As believers in Christ, we are facing many battles in life.
Amen. It is the battles against poverty. Munang sulti na kon, ang pinakalisod usahay nga gubat sa kabuhi o pangabuhi, kining kinawad-on. Amen. Sometimes, mabarter naton ang pag-alagad tungod lang sa kinawad-on. This is what a battle of poverty. Amen. Sometimes, mabarter naton ang iya sa Dios tungod sa mga kinawala. This is reality. Amen. It is a battle against crisis. A battle against sickness, temptations, problems, persecutions, and rejections. Just imagine, sa nagtestimony ganiya si Utol, nakaingon siya sa iyang kaugalingon. Una, nagmahay siya kay sayo pa siya nagminyo. Pero gibawi po niya. Salamat daw nga naminyo sa dayon sayo tungod kay na-mature siya. Ingana. Diba? Yes, of course, sabi mo lang usahay, natural na nga impresyon sa usa ka tawo, labi na kung nangatubang sa problema, musagol mga panghayhay kag pagmaay sa kabuhi. Oy. Kamu sulti lang kamo sina, pero may mga panghitabo sa kabuhi nga may mga pagmahay. Amen? Because you are facing many battles in life. Labi na kung magatubang kamo sa battle of sickness. Amen? Labi na magatubang kamo sa battle of crisis. Because life, as being believers, you are facing so many battles in life. Tandaan naton, sa gibasa naton ganiya sa maghuhukom, gituyo ni sa Dios aron kita matudluan. Inain mo katapad, gituyo kini sa Dios aron ikaw matudluan. So meaning, this battle in life, God wants us to teach, to correct. Amen? Tungod may mga panghitabo sa kabuhi naton, kita nga daan, let's say for example lang, kung ang usa ka tawo edukado siya, kung ang usa ka tawo may kwarta siya, kung ang usa ka tawo ara siya nagbarog sa pinaka-highest nga position or something, inila siya nga tawo. Yes, of course, walay tawo nga gamiton aron pagsabdong kapag correct sa iya. Anong gamiton sa Dios? It is a battles against sickness. Kaya nga naman diha sa balatian, ang Dios makatudlo sa iya. Daghan pagi ang Dios makatudlo sa tao. So right now, this battle that we face, praise God, kaya nga naman diri pud ta ginatudloan sa Ginoo. Papaka na to ng Dios. Amen. Yes, of course, the Bible says it is against the battles, against the rejections. Amen. Kaya nga naman, si Kristo Jesus mismo nagpasidaan na sa mga apostoles, kakamo nang state niya to buy one sword, meaning needs to be alert and to be prepared. Then, it is the battle of doubt, sickness, fear, and mostly the battle of our sinful natures and weaknesses. Amen? It is the battle against sin, Satan, and the Word. Tantanan mo ingon, kalibutan. Diri sa kalibutan, ari ang sala, ari ang tanan nga sistema sa kahuyian sa sala. Amuning aton pakigubat, tungod kay ania ka nagpuyo sa kalibutan. Amen. So this battle that you are facing right now, amo nang mga struggles naton, amo nang aton nga gitawag masiling naton, mga kalisdanan naton, mga kapipitan naton, kung wala ang Dios, unsa kay mahitabo? Ingnay mo katapad, kung wala ang Dios, unsa kay mahitabo? Amen. Ulang tao naton, ang pinakadako gyud nga emphasize nga gisulti ni Kristo Jesus dito sa Afirom, ngano nagingon siya, you must buy one sword, meaning in figuratively, he needs to be alert and to be prepared. Kaya nga naman, una, nagpasidaan si Kristo Jesus sa ila sa John chapter 16 in verse 32 to 33.
Ingon pa diri ni Kristo Jesus. Ang panahon moabot og karon mauna. Ingon pa ni Christ. Magkatibulaag kamong tanan. Hamo ning state ni Kristo Jesus nga propesiya dito sa Aperon. Mamauli kamo sa inyo. Grabe nga propesiya ni Kristo Jesus. Kanindot sa ilang panihapon. Kanindot sa promisa sa Dios. Pero ang propesiya nga gihambal ni Christ, this word siling paniya. Mamauli kamo sa inyo og inyo akong biyaan. Amen. Apan dili ako mag-inusara kay ang amahan naguban man kanako, ingon si Kristo Jesus. Verse 33. Gisulti ko kanikan ninyo aron makabaton kamog kalinaw. Pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Sumpay dayon niya, paantuson kamo sa kalibutan. Amen. So we are facing the battle against this world. Amen. We are facing the battles against this world. Amen. Paantuson kamo sa kalibutan. Amo na nga ingon pa ni Steve Hill. May mga nag-ingon nga ang simbahan nag-antos tungod sa sala sang kalibutan. But no, in reality, subong sini. Ang kalibutan nag-antos tungod sang sala sa taga-simbahan. Amen? Nganuman, ang una nga nabalda ang spiritual. Makulaps gani ang spiritual, the second things is the collapse of a worldly nga gitawag kalihukan. Nagpasidaan si Kristo Jesus nga paantuson kamo sa kalibutan. Amo na ako nagto kung ano ang crazy sa kalibutan, there is no such thing nga may exempted nga Kristohano. Kinsa diri sa inyo ang nagpalit sa gasolina nga pagkahibalo nga born again kamo, ang gihatag sa inyo nga litro 20 lang. Sino diri sa inyo ang nagpatugong? Nga pagkadungog born again ko, 20 lang ang litro, boss. Di ba wala? Amen? Kinsa man diri sa inyo nga nagpalit kamo dito sa merkado nga may pagkadungog nga bunagin kamo, ang bugas 10 lang ang kilo. Wala. So meaning there is no such thing as exempted sa sini nga gitawag passage. Ingana. Lantaw naton karon nga man ang number one nga pakigbugno gyud nga gistit ni Kristo Jesus, siling pa niya, you must be alert and be prepared because the battle has now begun. And one thing that Jesus Christ told about the battle is the battle against of this world. Amen. Kagdayon may gistit pa si Kristo Jesus sa John sa chapter 17 in verse 14, siling pa niya, gihatag ko kanila ang imong pulong, busa gikasilagan sila sa kalibutan. Kay dili man sila iya sa kalibutan. Amo na nga mga kaigsunan, ing na imo katapa, dili ka para sa kalibutan o dili ka taga kalibutan. Amen. Hindi ka para sa kalibutan o dili ka taga kalibutan. Amen. Amo na nga makasiling ang Kristohanon. Yes, we feel rejections. Why? Ang aton destiny dili ta taga diri. Daan na ni gisulti ni Kristo Jesus. Amen. And then si Kristo Jesus nga nag-state sa sini nga gitawag passage nga gi-record ni John the Beloved, may mga gitik si John the Beloved nga dito niya gipalusot sa iyang libro sa una-unang John. Amo na nga dito sa 1 John sa chapter 2
sa verse 15 to 17, may mga statement na si John the Beloved as connections dito sa state ni Kristo Jesus sa Upper Room. Sila pa dito ni John the Beloved. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmao ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang butang ngaya sa kalibutan, ang unog nung kahidlaw. Ang tanan gikaiggan sa mga mata, o ang tanan gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa amahan, kun dili iya sa kalibutan. Ang kalibutan o ang tanan nga anaan nini, mga gikaigdan sa mga tao, mga hanaw, apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Paka na to ng Ginoo. Amen? Amo nang gispit dire ni John the Beloved nga gikot niya didto gikan mismo sa kang Kristo Jesus. Amen? Kadayon ang Romans sa chapter 8 in verse 20 dito sa Amplified Version silang padre, for the creations was subjected to frustrations and futility, not willingly, because of some intentional fault on its part, but by the will of him who subjected it in hope. Anong ara sa sini nga kalibutan? It is subjected to frustration. Amen? Amo na nga ang tao nga walay Diyos, makasiling ka. Si Kenneth Hagin, may silingan siya nga professor kag pinakamaalam nga tao usa ka psychologist, may kwarta, may asawa, may duwa ka anak, at the same time inila sa ilang lugar. Dili ka makaingon nga kini nga tao nakulangan sa kabuhi. Pero usa ka buntag nasyak si Kenneth Hagin tungod ang silingan niya nag-suicide. Nakapangutaan na si Kenneth Hagin, why? Nga naman. Murag naa naman siya ang tanan. Kusog kayo siya, musayko sa mga tao nga may problema sa mental. May problema sa emosyonal. Pero deep inside sa aday kasing-kasing, grabe ang frustration sa kabuhi. Amen? Nga, parte sa kalibutan ang frustration. Amo na nga bisan nano pa nimo kapaningkamot kung wala ang Dios, ma-frustrate ka gyud. Tuo na. Yes, of course, maayo ang may trabaho, maayo ang profession, maayo ang aton paningkamot, ang business, pero kung malipat ka sa Dios, ma-frustrate ka gyapon sa katapusan. Amen? Because this word, it is bondage to frustration. Huwag pagkatuan ang kalibutan. Ang pagkatuan sa kalibutan niya, frustration lang yun. Lantaw bala ninyo ang mga tao, ang gisulti na kon sa inyo, ang kasakay na kon. Bisan ako kahibalo ko siya, grabe kakugi na nga tao, pero sa pag-istoryahan na namon, makita ginakon siya ang mga mata, ang frustration. Yes, nga man, why Diyos? Amen? Because this word, it is subject to frustrate. May mga tao na nga daw maayo ang barog, pero sa pagkatinuod, ang kasing-kasing sina, grabe na nakaguba. Amen? So praise God, ang pinaka-importante sa Kristohanon, may Diyos siya sa iyang kinabuhi. Sa kabuhin akon, kontento naman ako, matag monthly Thanksgiving, may white leghorn. Diba? Mga muyo lang tayo sa gihapon, may white leghorn, ingana. Diba?
Kabi nyo lang, that is life. Ang pinakimportante sa kabuhi, may Diyos. Nag-alagad sa Diyos. Ang ang pinakimportante sa kabuhi. Kaya nga naman, maabot yun ang panahon sa aton kabuhi. Individual sa aton, muatubang ta sa Diyos. Amen? And that is what the Word of God says. Amo na nga siling pa diri sa Biblia, kung lang taon na ton. The pervasive negative influence of the system of this world, the attractiveness of this fallen world can be very strong indeed. Amen? Grabe man yun. The attractiveness of this fallen world can be very strong indeed. Dayon. Let us not underestimate the negative influence of the spirit of the world can have on us, which has seriously distorted God's people. Hindi gyud kakumpiyansahan ang impluwensya sa kalibutan. Di gyud kakumpiyansahan. Amo ning pakigbugno naton. Di kakumpiyansahan. Dito sa gitawag kang Dr. Po, while nga nagalingkod ko, may usa dito kagitawag mag-asawa nga ilagi sa baksabak kagipahigda ang ilang anak nga mga 15 years old kay ilay pa-check. Akon gilantaw nagtuo ko kung taas ang sugar pero 15 pang edad. Namuto ang mga BTS, grabe ang BTS, namuto gyud mga katoy perting daghana. Gipa-check tanan sugar, ang kidney, tanan potassium, kay di naman kabarog. Pagwa sa result, puros tanan negative. Na-miss ng mga ginikanan nga nasubong sini negative. Dugay namon istorya silang kung sa man ang imo anak, wala ni ga computer abaw. Matuog ni alas 2 na. Agoy, mo di ay. Ko dong kanang bata ka pa. Ingon ang ginikanan saon man kay matuog alas 2. Mulingkod sa computer sukad sa hapon hangtod na magabi. Kung walay klase Sabado Domingo tibokyo duwa ka adlaw adtos komputera. Ingan. Akong gingnan dong, kung gusto ka pa mabuhi dong, ampingi ang imong lawas. Mao di ini ang hinungdan nganong namuto ang imong panit. Kaya ako na hinumduman katong pag-umangko ni Tupi. Nga namuto ang mga panit tungod kay buntagay pod sa silpon. Ingana. Lanto abla, grabe ang influence. Nakaingon ko, nagingon ang ginikanan, sao man kay kini magong batawa na magunig exercise ko, sige naman lang niglingko dito. Ingana. Mao ko na ron, kaya ang mga bata ron, lahi man ang duwa kanya to, lahi po ang duwa karon. Ingana. Monay pinakangilngig karon sa sining sistema sa kalibutan. Ingana. Mona nga kun lang taon na ton ini nga influensya amo ni siya ang nagahugaw sa hunahuna sa tao. Amen. Ingon padre nagaliso ni siya sa hunahuna labi na sa mga katawhan sa Dios. Ini sa Mark sa chapter 4 verse 18 to 19. Ato naman ni siya natunan ingon padre, ang ubang tawo sama sa mga binhi nga gipugas sa dapit sa mga tunukong sagbot, mao kini sila ang makadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka niining kinabuhi, diba? Ang gugma sa bahandi ug ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy mo patigbabaw ug mulumos sa mensahe busa dili sila makapamunga. So let us be aware. Let us be alert. Amen? Sa sistema sa sininga kalibutan. Nganuman, grabe ang influence karon sa kalibutan. Kaya nganuman, life
on this word has a law of competence. Amen? Ano ning law of competence? Tilawin ninyo sabod sa inyong uma, tanan nga mga gitawag ipil-ipil. Pagpanurok sina, maglumba na sila paitaas. Kaya ang tumong sina nila, kinsay pinakatayong aron maabot nila ang siga sa adlaw. Amo na nga bisan ang lawas nila daw but ko nakadagko, ang importante taas sila. Amo nang kabuhi. Let's say for example lang, kung ang trabaho ka mo, because life has a law of competence. Kung ang inyong mga gitawag katrabaho, bugat ang silpon nga ginadala-dala. Lantaw lang ninyo mga silpon nga mahalon, ibutang sa bulsa, ginapalabaw yun. Kamatikod ka mo? Pero lantawan ng mga cellphone nga way balyo, taguon pa na pag-ayo sa bag. Nya ikaw, kung nagkauban ka mo diya, may nga rin, usama ng cellphone mo, kabarat manana, may trabaho ka, ilisi na. Ang mga nag-inganyo, ang mga nag-advertise, ang mga nagsuya, dugay, ma-change ang imong hunahuna. Musabay kagyod sa imong mga kaupdanan. Musabay kagyod. Di yun na mahitabo nga di ka musabay. Nagtawa ninyo ang mga nagtrabaho, bisan sa gitawag ang nag-share sa amon, inabang call center. Pagsulod nimo sa call center, butan ka pa kaayo. Pagawas nimo sa call center, wala na. Hindi pwede nga di ka kasabay. Hindi pwede nga di ka ka-flow. Grabing influence. Amen? Grabing influence. Ang tanan nga influence kag sistema sa kalibutan ara. Halin sa ordinaryo hangtod sa pinakalabaw, grabing influence. Amo ning sistema sa kalibutan. Amo na nga siling padre, ilang taon na to ng examples na to na, ini familiar ni nga tao si Dimas. Si Dimas, hindi ni amo ang Dimas nga gilansang uban kang Kristo Jesus. Ini nga Dimas, amo ni siya ang nag-ulo associate anay kay Apostol Pablo. Amo ni siya ang nagkuyog-kuyog yun kay Apostol Pablo, gawas kang Timothy, nangin kauban kag nangin partner siya ni Apostol Pablo. Ilang taon na ton, tulo man lang ni ka-bersikulo ang mabasa na tong kang Dimas. Luke, the beloved physicians, and Demas greet you. Ingana. Gilambigit pa siya ni Paul sa mga ratings ni Paul, si Dimas, kaya nga naman nakatabang si Dimas. Siling pa niya, si Lucas nga aton igsuon nga doktor, o si Dimas nga ngamusta sa inyo. Amen? Siling pa ni Apostol Pablo sa ratings niya. Sa Pilemon, siling pa dito as do Mark, Aristarchus, Dimas, Luke, my fellow laborers. Kauban akon nga manog pangabudlay diha sa Ginoo. Kita tanan mingon manog pangabudlay. Mingon kagani ko laborers or fellow laborers manog pangabudlay. Let's say for example labi, pareha siya nga nagadala og Bible study. Pareha siya nga nanangyaw sa pulong sa Dios or something. Pareha siya nga nagadala sa gitawag sa music. Amen? As talking about my fellow laborers, which is kauban nga manug pangabudlay sa Dios. Kaya ang tanan nga gigamit sa Ginoo manug pangabudlay na sa Dios. Amen? Tanan mingon, manug pangabudlay sa Dios. Pirmi siya malambigit ni Paul sa ratings niya.
Pero sa ikatulong nga letter ni Paul, murag may shocking nga dala. 2 Timothy 4:10, siling pa niya, For Demas has forsaken me, siling na ni Paul, having loved this present world, and has departed for Thessalonica, Crescens for Galatia, Titus for Dalmatia. Siling pa ni Paul, pagdali pagkari kanako kay gibiyaan ako ni Demas tungod sa paghigugma niya sa sini nga kalibutan. Grabe. Siguro di siguro maagwantang persecution sa pagkakristohanon. Ining pagkakristohanon usahay may puasa. Oh. Antes ka makakaon may pangamuyo. Di na magiguro magwanta. Oh, inang maayo ka sa katulugon, pukahon ka kay paampuon ka. Na. Kuna nga si Dimas, ingon siya, way man sa kalibutan. Kalibutan, kaon ka man radayon. Na, pagusto raman sa kalibutan, siling padayon ni Paul. Pagdali, pagkari, kay gibiyaan ko ni Dimas. Ang grabe nga reason sa pagbiya niya kang Apostol Pablo, grabe nga reason. Having loved this present world. Meaning, diin na transfer ang gugma ni Dimas? Diin na transfer? Na imo katapad gabay pa nga dili matransfer ang imo gugma sa Dios. Sakalit lang ang iyang gugma sa Diyos nabalhin sa kalibutan. Amen? This word, the word has a three meaning. Kay para masabtan naton. Diin diri nga kalibutan ang gihigugma ni Dimas. The first is talking about physical word. Musiling ka ganig physical word. Amo ning kalibutan nga gipuy-an naton. Amen? It involves our surroundings, the seas, the mountains. They are talking about the physical world. Nagpuyo ka sa physical world. The second word is talking about a human world. Amo tong gi-state dito sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world. Amen? Kay base makaingon, si Dimas nagigugma sa kalibutan, ang Dios di ay nagigugma mas kalibutan. Amen? But this word says is talking about human word. Musiling ka ganing human word as a human sinners kita. Amen? O ang katulong nga kalibutan speak about the spiritual word or the word system and the way the word thinks along. Meaning, ano ni nga kalibutan, it is the system of this word because this word, there is evil behind. Amen? Hindi kay ang physical word, dili kay ang human word, but this spiritual word, because this spiritual word, there is what evil behind. May ara demonyo nga nagpaluyo sa tanan. Anong gisulti dito sa 1 John chapter 5 sa verse 19, siling pa dito sa Biblia, nasayod kita nga iya kita sa Dios og ang tibuok kalibutan na ulipon sa yawa. And this is talking about the spiritual word. So the Bible says kung lang taon naton, this word was talking about is talking the system of this word. Ang sistema sa sininga kalibutan. Amo na nga ang Dios nagambal, don't copy the behavior and the custom of this world, but let God transform you into a new persons. Meaning, anuman ang ara sa palibot, kinahanglan sa kabuhi nimo, you are a different because you are a Christian. Pakpakan na ito ng
Padayon, siling padre sa notes naton. Ingon padre, the word definitions is the rebellion against God. Why? Because in Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, siling padre, and He made alive, we were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Ang ari sa kalibutan, the word definitions is the word rebellion. Amen. Anong ara sa tao? Yes, what we want is blessings, not blessers. They do not deliver. What we want is healing, but not the healer. What we want is prosperity, but not walking according to God's principles. Ang gusto naton amog ang pirmi matuman. Pero hindi ta gusto musubmitar kag magtuman sa Dios, because this word definitions is a word rebellion. Amen? Bisan diin ka nga parte magkadto, may ara gyud sa tao nga sa iyang kasing-kasing mas palabihon pa niya ang blessing kaysa Dios. Nga, because this word definitions is a definitions of rebellion. What we want is the kingdom, but not want a king. Amo nang definitions naton sa pagalakad. Amo na nga we are battle this word. Kadayon siling padire sa nos naton kun lang taon naton. Siling padire. In our siling padire sa John chapter 8 verse 32 dayon, siling padire in Christ. Mahibalo kamo sa kamatuoran, og kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan. Amen. Pakpakan na to ng Ginoo. The truth shall set you free. Amen. Ingna mo katapad, ang kamatuoran maghatag kanimong kagawasan. But you know, this word, we fight against the lie and the truth. In our own generations, we are now truth decay. Amen? We are now truth decay. Amen? Same as the word truth decay. We are now in a truth decay. Meaning, ang kamatuoran wala na. Before naton lang taon ang Romans chapter 1 verse 24. Why we are now in a truth decay? Because of the doctrine of postmodernism. Amen? Because the doctrine of postmodernism or relativism, amo ning natabo karon sa aton. We are now in truth decay, something ang kamatuoran wala na gi-exercise. Amen? Nadula na ang kamatuoran. The Bible says, and the truth shall set you free. Ang kamatuoran amo si Kristo Jesus, kag ang kamatuoran amo ang pulong sa Dios. Pero ang kamatuoran wala na nigi-exercise karon because of the doctrine of postmodernism and relativism. Ano ning word nga doctrine muter sa gitawag doctrine sa postmodernism kag relativism? There is a contrast between God and the Word. Hindi ginaton pwede nga mahiusa ang kalibutan kag ang Dios. Why? Ingon padre. Because sa next na to na, the thing that was not right or good in the eyes of the Lord,
is good and okay for the world. Anong punto dre? Kabasa ba kamo sa Biblia nga gitugutan sa Dios ang mga LGBT? Pero sa mata sa kalibutan, okay ni dili. There is always a contrast. Ang hindi insakto sa Dios sa kalibutan, insakto gina. Amo ng doctrine sa modernism. Muna nga silang panijam. Bisan ako nakamatikod pug ko. Bisan diin ka karon magkadto nga area, may dapit sila, welcome sila, girespeto sila, kagibutangan sila gluna. Because right now in our days, kini nga mga gitawag tao, although palangga naton sila, pero the Bible says nagtuo sila nga insakto sila sa mata sa Diyos. There is always a contrast. Ang hindi insakto sa mata sa Diyos sa kalibutan, insakto na. Sa sinugdanan, duwa lang yun ang gihimo sang Diyos. Babae ra gyud og lalaki. Meaning, kung ining babae kag lalaki, usbo na gani nila ang ilang nga imahen, parihas lang nga giblaspheme nila ang naghimo sa ila. Amo na nga masuko ang naghimo. Like say for example, labi, imo makita si Bradinho, may gihimo siya nga usa ka butang nga naluyagan niya. Karon pag abot sa iyang anak giusab na pod. It is the same ni sa kabuhi sa tao. Pero ang kalibutan, unsa man ang sa kalibutan, ini tanan, it is okay, it is right. Uy, sala diya. Because everything that was not right in the eyes of the Lord, it is good and okay for the world. So may problema diya. Ang pangutana, diin man ang kamatuoran. And the truth shall set you free. Amo ni ang aton karon sistema sa kalibutan. Ato bang gihambal dito sa Romans sa chapter 1, sugdo naton sa verse 24. Lantaw naton sa Romans chapter 1, sugdo naton sa verse 24. Tungod niini gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaway nga gitinguha sa ilang kasing-kasing o gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Siling padriya, gipulihan nila bakak ang kamatuoran. The exchange lie. Ang truth ila gipulihan og bakak. Gipulihan nila bakak ang kamatuoran. Mahitungod sa Dios ug maoy ilang gisimba ug gialagaran ang gibuhat sa Dios imbis ang magbubuhat nga mauuntay angay daygon hangtod sa kanturan. Tungod sa gibuhat sa mga tao, gipasagda na lang sila sa Dios ngadto sa makaululaw nga mga kailigbon. Bisan gani ang mga babaye wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababaye, ug ang mga lalaki usab wala na makigilawas sa mga babaye kundi sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang isig kalalaki nagunay pagbuhat ug talamayong mga buhat. Busa nahiagom nila ang silot nga angay kanila. Tungod kay ang mga tao wala man moilas sa Dios, gipasagda na lang sila sa Dios diha sa mahugong hunahuna
og sa salawayong buhat. Napuno sila sa tanang matang sa kangilad, sa pagkadautan, sa kahapog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa panag-away, sa panlimbong og sa kalaway. Manlibak sila og magdinautay sila sa usag-usa. Nagdumot sila sa Dios, mga hambugiro, mapahitason og andakan. Tigmug na silang dautan og musukol sa ilang mga ginikanan. Mga buang-buang sila, dili sila mutuman sa ilang mga saad ug wala sila'y kaluoy o pagbati sa uban. Siling diri dayon sa 32, nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon nga ang mga tawo nga nagkinabuhi iniining paagiya angay sa kamatayon, apan nagpadayon sila sa pagbuhat niining mga butana. Gidasig pagayod nila ang uban sa pagbuhat usab niini. The pervasive influence the system of this world. Amo na nga grabe ang dagan sa kalibutan. Sa mata sa Dios, gikangil arang ginoy sa Ginoo. Pero sa mata sa kalibutan, okay ra ni siya. Nantawa lang karon, no? Nantawa lang. Atong hambal ni Blas nga ang mga LGBT karon may Bible na sila nga ila. Yan. Kag kita mismo karon nga mga Kristohanon, let us be aware kay nga man ang kalabanan karon, because this is the doctrine of postmodernism. Sa postmodernism naton karon nga kapanahonan, may mga bag-o sila karon nga mga lingwahe nga amo na pirmeng gina-exercise ang kadaghanan. Amen. Nga ina nga mga lingwahe amo nang ila lingwahe nga gimugna nila. Mobitaw na nga sometimes sa mga alawiton, let us be careful. Kaya nga may mga lingwahe nga gigamit nga ina nga lingwahe hindi na kay gitawag originated sa nagkumpos nga gikan sa Dios. Ina nga lingwahe, it is originated because we are now in a postmodernism. We are now in a postmodernism. Imo makita gay na lang atong sa welcome naton inang napawaw gibadlong gus gingging kay nga no, it is not right. Kay nga naman that word, it came from modernism. Inga na. May mga butang karon nga kinahanglan ang Kristohanon mangin alert siya sa sini nga kapanahunan. Mga maayo siya nga pamation, pero kung imo gyud siya padalman pag-ayo, hindi ka nakabati sina kag kabasa nga mga termino sa Biblia. Ina nga mga words, di man na ninyo mabatian. Amo nang imo makita, let us be careful. Let us be always alert. Amen? Amo na nga ang pulong sa Dios, grabe ang Ginoo. Pero sa kalibutan, it is already accepted. Kung sa may problema sina, ang hindi insakto sa mata sa Dios, sa kalibutan, insakto na. Matang kita na minaw lang kung ginapot sa wali ni Julian, insakto to. Abi mo lang sa pagkatinod, para karon sa kalibutan, ang insakto, ini mga mauyon, ini mga palahubog, ini bisyoso, amo nang insakto karon sa kalibutan. Ang hindi insakto sa kalibutan, inang mga nagbitbit sa Biblia, inang mga nagsimba, amo nang hindi insakto sa kalibutan. Oo. Subong sina. Amo nang hindi insakto sa kalibutan. Amo nang aware ta sa sinikaron nga kapanahunan. Kagabi nyo lang. Di magid matago sa aton karon. Nakaingon gid ko, bisan diin ka magkadto, mas secular, masimbahan, bisan diin nga area, grabe ka saturated karon sa mga butang nga gikan nga aran sa Ginoo.
Kaya nga, bisan mismo sa sulod sa simbahan, yes, of course, gitagaan pa sila og luna. Amen? Siling Pasalyok, chapter 17. Ulang taon na ton ang Lucas, kapitulo 17. May sama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon pagpangaon o pagpanginom, pagpamalit o pagpamaligya, pagpananom o pagpamuhat og balay. Sa adlaw nga bibiya si Lot sa Sodoma, ang kalayo og asupre miulan gikan sa langit, og mitabon kanilang tanan. Mauusab unya kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tao. Amo ning aton gyud bantayan. Let us be always alert and be prepared kay nganuman ang aton karon panahon. We are now in a generations of Sodomites. We are now in a generations of Sodomites. Kadto ka sa eskwelahan, surbihan ninyo pila na lang ka estudyante ang lalaki. Surbihan ninyo. Inapod ang lalaki karon nga grade 1, unpredictable pa na kay pag high school maliso pa na. Inang high school karon nga lalaki unpredictable pa na inig college. Grabe ka unpredictable. Kag amo ning gubat na ton. Amen. Amo ning gubat na ton. Amo tong praise and worship leader ni barog sa pulpito ka nagkumpisal ingon siya, mga sisters, pasaylua ko ninyo kay dugay na nako ni gitago, abi lang ninyo homosexual ko. To si pastor na kay bawo ni barog ko na pastor, ay gaga ko pagyapil. Grabe kan predictable. Because the doctrine of postmodernism. Amen? Amo nang bantayanan. Karamo. Papakan na to ng Ginoo. Amo na nga kita, we have so many battles in life. Amo ni mga giatubang na to. Amen? And right now, brothers and sisters, baliko na ton. Ang paglig-on kanunay sa espiritual na ton, amo gyud ang pinakasigurado sa tanan. Amen. Amo na nga these battles hindi nato ni madaog kun kita lang. What we need ang constant naton nga pagpalapit diha sa Ginoo. Amen. Magabarog ta tanan diha sa presensya sa Dios. Kadayon siling padre niya. Sa Matthew chapter 4 verse 8 to 9 siling padre. Unya gidala si Hesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid. O gipakita kaniya ang tanang gingarian sa kalibutan, ang ilang kaanindot. Ang yawa mingon, ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka ug mosimba ka nako. Ingon ang yawa. Meaning, ang yawa kay balupod mag-bless sa usa ka tawo. Amen. Kay balo siya magpanalangin pod sa usa ka tawo. Pero ini nga panalangin dunay baylo sa kabuhi. Kay siling pasayawa, ini mahatag man ako ni tanan sa imo. Amen? So meaning, ang demonyo kabalo mag-bless sa usa ka tawo. Amen? Pero may mga butang nga kon ina nga blessings hindi gikan sa Dios. Bagay gyud nimo lang taon. Una, kun ina nga blessings amo ang nagtulod sa imo pagpalayo sa Ginoo. Amen? Kung ina pod nga blessings amo pod ang hinungdan nga sa kabuhi nimo naguba ang imong kinabuhi. So you must aware that blessings.
Kaya nga naman, may mga blessings usahay sa kabuhi sa tao nga mo na hinungdan sa bisyo sa iyang kinabuhi. Amen? So, let us aware sa sina nga mga butang. Lahi magod ang blessings ngayon sa Dios. Silang pa sa panultihon, walay kasubanan. Meaning, ang panalangin sa Dios magsugod sa kalinaw na kabuhi. Amen? Kagamuning gi-state dere. Ingon pa dere, before ta mag-close sa sining message. Many of us who take cigarettes, alcohol, drugs, and gambling soon find themselves addicted. Likewise, we are also addicted to the pursuits of material wealth, possessions, and power. Amen? Dayon, siling pa niya, we are hungering worldly success and pleasures rather than hungering by the Word of God. Amo na ang problema karon sa aton. Abi mo lang, kung mas labaw na gani ang kagutom sa mga material nga mga butang, but losings as hungering for spiritual, kinahanglan muyukbo ka sa Dios kag mamalandong ka. Because loss of spiritual appetite can be rampant now in our days. Amuning nagakadula karon. Amen? Inang may kagutom siya sa spiritual. Ina ko na makatapad, ikaw may kagutom ka ba sa spiritual? Amen? Kaya abi mo lang ako, para sa akon, ang hindi ko makabasa kag makatuon, do may ara sa kabuhi na ko nga hindi kumpleto. Amen? Pero may mga Kristohanon nga mahimo niya ni kay ngaman para sa iya hindi na importante. This is rampant in our days. Magsiling kaganig rampant, meaning wana dayag na, klaro na, losings of spiritual appetite. Kaya kung ang isa ka Kristohanon may kagutom siya sa spiritual, amen, bisan sino pa na ang magpugong, di na papugong. Bisan isa pa na kalibo nga demonyo magpugong, di gina siya papugong. Kaya nga man, ina nga kagutom, dili na makatagbaw ang material. Ina nga kagutom, dili pud makatagbaw sa iya anuman nga mga kalingawan ang iyang nakita. Ang makatagbaw sina sa iya ang pulong sa Dios nga iyang gikagutman. Amo na makatagbaw. Amo na nga si Kristo Jesus, pag-ingon niya diri, you must buy one sword. You need to be alert and to prepared because the battle has now begun. Amen. Kadayon, ang ending sa gihambal diri ni Kristo Jesus. In ang word dito sa verse 38, it is enough. Meaning, sa kabuhi sa Kristohanon, kung ang iya spiritual na kabuhi, bastante, it is enough to be prepared and to be alert. Mangin alerto lang ang kabuhi sa Kristohanon kung ang iya spiritual ara ang kagutom. Amen? Ang spiritual niya ara ang kagutom. Ako, abi mo lang, I really bless and appreciate bisan pa man imo makita sa kabuhi ini manurustom tungod kay iya gyud na feel ang kagutom sa Word of God. Amo nang nadula karon sa aton. Amen. Losings of spiritual appetite. Gabay pa nga madula ang kagutom sa positions, madula ang kagutom sa professions, madula ang kagutom sa imo nga gitawag worldly desires. Hindi lang madula ang spiritual nga kagutom. Amon ang pinaka-importante. Pero madula na gani ning kagutom sa spiritual. Ako nagtuo,
you are now in a door of backsliding. Ara ka na sa pirtahan sa backsliding. Nga, why ka na desire sa spiritual? Para sa imo, kontento ka na lang. And you are now in the positions of a Laodicean church. Anong gisulti sang taga Laodicea? Walay nakulang sa akon, okay na. Pero sa mata sa Dios, buta, kubo siya kag makaluluoy. Naman, dili ta makatago sa Dios. So brothers and sisters, ang spiritual naton nga alertness nagahalin sa spiritual hungerness. Hallelujah. Oh, we give you glory, praise and thanksgiving, O Lord. Let us worship God. Aton simbahon ng Dios. Hallelujah. Moabot ang kaluya, kalaay ka balaka, matiunta. Usahay manghupaw ta, tungod sa pagduha-duha, ug mahikalimot nga naasya. Samtang magiraboy pa may esperansa, tungod kay buhi siya may esperansa. Pagsimba, padayon unta, si Jesus ang atong esperansa. Hallelujah. Mga kaigsunan, before ta magapartik sa Holy Eucharist, dad-on ta kamubalik sa akong gainaghisgutan as the word postmodernism. Sabi nyo lang, ini nga gitawag termino, ini nga doktrina nasulod ni karon sa kabuhi pod sa mga Kristohano. Kay may mga ara karon mindset sa Kristohanon nga ang hindi okay sa Dios para sa iya okay lang. Oh, ini i-expound pa nato ni sa sunod nato ni nga mga wali. Let's say, for example lang, imo makita ang pagtuman. Amen? May mga mindset sa Kristohanon nga ginatapan lang na sa iyang hunahuna. Moingon dayon ang Kristohanon, okay malang na. Okay raman na siya. Pero sa Dios di ay, may Dios na nga nasubo. Kaya nga, para sa Dios, ang hindi insakto sa iya, hindi good insakto sa iya. Amen? Kay ang Dios, tandaan naton, unsay kamatuoran, unsay dili kamatuoran, dili kamatuoran. Hindi pwede masagol sa Dios ang maayo ug ang dautan. Ang maayo sa Dios, maayo para sa tanan, ug maayo para sa iya. Ang dautan para sa Dios. Pero sometimes ang postmodernism naani sa huna-huna sa Kristohanon. Kaya nga naman, may mga Kristohanon usahay nga moingon, okay raman ni sa Dios, nakasabot man ang Ginoo. Di ba? Amo na usahay ang rason naton. Kasabot bitaw ang Dios. Pero dili. May Dios na nga nasubo sa kabuhi nimo. Una, ang pagkamatinumanon, ang pagkamatinud-anon, ang pagkaseryoso sa pag-alagad. Hindi paghimua nga ang Dios nakasabot sa imong gihimo nga binuang kag sala. Let's say, for example lang, na-influensyahan ka sa imong barkada. Ang imong barkada mo ingon, nakasabot man ang Ginoo, brad. Sige lang. Hindi gid paghimua nga ang ina nga rason imo pod irason. Kay nga ang sala para sa Dios, sala gyud na siya. Amen. Hindi naton pagsundon ang iya sa kalibutan nga ang hindi insakto sa mata sa Dios para sa kalibutan insakto na siya.
hindi naton pakopyahon. Amo ng term nga gingamit sa Roma 12:2. Do not be copy. Inagali nga term gitawag na sa postmodernism. Nga kung ano ang gitudlo sa kalibutan, hindi pagsunda diha sa espiritual. Ang sala para sa Dios, sala gina para sa iya. Amen. Amo na nga ako nagatuo sa kabuhi sa Kristohanon, what we need, let us be honest in the eyes of the Lord. Amen. Nga mangin honest ka diha sa iya. Amo na nga hupti sa imong kasing-kasing ang pagkamatinumanon. Hindi paghimuang ang rebellion nimo moingon ang Ginoo kasabot ang Ginoo sa aton. Ayaw. Amen. Let's say for example lang ining aton monthly Thanksgiving. Amen. Ako nagato hindi paghimuang ang postmodernism nga rason nimo dito sa Dios nga moingon ka nakasabot ang Ginoo. Amen. Because the Bible says ang aton pag-alagad sa Dios, ang aton pagkamatinud-anon, ang aton pagkamatinumanon, amo ang gilantaw sang Dios para sa aton. Amen. Amo na nga before ta magapartik sa Holy Eucharist, mangayo ta sa Dios kapasayloan. Because sometimes we adopt this doctrine sa kabuhi naton. Kay para sa aton okay lang ni siya sa mata sa Dios. Ang hindi okay sa Ginoo, gihimo lang naton nga okay. Right now, mangayo ta sa Dios kapasayloan. Magadungan tatanan sa pagpalapit niya sa Ginoo. Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah. Now, to him that is able to keep you from falling and to present you faultless before his very presence with exceeding joy, to the wise God, glory and majesty, dominion and power, both now and forever. In the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nakato ka sa grupo na to para sa